So yun guys, counting update lang. Nandito na tayo sa sasakyan na bangka. Time check, last G's na. So tinanghali na tayo ngayon ng alis, di tulad kahapon na maaga tayo. So sana di tayo gabi ng uwi. So nakasakay na lahat, so may hinihintay lang yung manipisto yata tawag doon. Tapos sabi ng natin kanina, mayroon yata tayong kasama tatlo ibang tourist na sasakay sa atin. So ayan, update na lang natin guys ulit mamaya. So yan guys, itong nasa harap nating isla ngayon, kung nakikita nyo dito sa harap, ito daw yung tinatawag nilang Helicopter Island. So kung mapapansin nyo, nandito yung sa yung LC, pinakabuntot, tapos ito yung harap, wala lang siyang LC. Kaya tinawag ito itong Helicopter Island. Ayon yan sa source natin, yung ating tour guide. So ayan guys, so ito daw yung ating pupuntahan ngayon. Kaya lang medyo tinanghali tayo, medyo mainit na. Maaga sana tayo kanina. Pati tayo doon sa port mga 8, tapos nakalis na tayo 10:30. So may mga kasama tayong tatlong foreign national. So ayun, kung nakikita nyo yung nasa taas natin sa pinaka roof deck o tinatawag nilang pugon. Ayun guys, so yan guys, nandito na tayo sa tinatawag na Helicopter Island. So dito muna tayo. So yung first stop natin sa ating 3 days na tour. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Got adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. So yan guys, nandito pa rin tayo sa Helicopter Island. So ginawa lang natin dito, counting swimming lang, wala namang gaanong ganap. So paalis na dapat kami ngayon. Nagka-problema yung makina. So yan, puntahan natin, ginagawa. Pag hindi pa ito, tulak na lang muna ito. So kumusta yung makina natin, Brad? Okay na. Okay. Okay naman ang temperature. Konting lang. Maganda pa yun. Andar na. Hindi, sa ano na, Kadaw Lagun, para doon na tayo maghinto. Kaya ba ito itakbo doon? Subukan lang natin. Hatakin. Hindi po. Tandaan lang. Subuk-subukan lang. Light. Balik mo na yung light. I-ano natin. Ano kaya? Sige. Ha? O, parade ka na natin. Sige. Hindi kaya ba natin pagka-jut, pre? Subukan lang. Subuk. Ay, sorry. Hindi man, sir. Sinsilang nila man. 1 hour later. So yan guys, lipat tayo ng bangka kasi hindi na mandar yung natin. Sira yung makina. So lipat tayo sa isang bangka. So yan, dito tayo guys lilipat. Bagong natin kanto. At ayun nga guys, nakaalis na kami. Sakay kami sa bagong nilipatan na yung bangka. Kaya lang medyo maliit ito sa dami naming 20. Pero sabi naman ng may-ari, bago daw ito. Dito tahimik lang kami, tapos maya maya. So yan guys, kasalukuyang malakas ang alon ngayon. Pero kaya naman siguro ng bangka, bago daw to, kaya lang medyo maliit.
Yung bangkang ginamit namin kanina malaki yun. Ito medyo maliit to eh. So ayun nga guys, habang sinasalubong namin yung malalaking alon dito, bigla kaming napalingon sa likod dahil biglang may kumalampag. Nakita nga nila nahulog yung mga lutuan, yung pinggan nahulog pala dun sa likod. Tapos ito namang isang foreigner, alam ko may over yata ito kasi ang may chico ito nang sumakay sa bangka. Siguro ramdam niya na talagang malalaki yung alon, kaya lumapit siya dun sa kasamahan niya, dun sa umupo sa tabi dahil alam niya na mikos-mikos sa likod. Sabi niya, yung mikos na sa likod, kaya dito daw sa upo. Dito mapapansin nyo rin na lahat kami naka life jacket, maliban lang dito sa tatlong foreigner at saka yung ating mga tour guide. Kami dahil karamihan sa amin ay hindi gaanong marunong lumangoy, kaya todo hawak sa bangka at naka life jacket, kaya dinadaan na lang sa tawa yung kaba namin sa laki ng alon dito. Kaya napapaisip din ako kakayanin kaya ng bangka, dahil ang sakay ng bangka ay 20, pero sabi naman ng tour guide namin kaya daw. At ayun nga guys, nalampasan din namin ang mga nagagalit na alon at nakarating kami dito sa tinatawag nilang Matinlok Shrine. At yun nga guys, pagkarating namin, agad-agad kaming pumasok dito sa entrance. Alam nyo ba guys, maliban sa natural beauty sa islang ito, ang mga bisita ay naiengganyo rin pumunta rito dahil sa mga kwento tungkol sa islang ito, na kung saan sinasabi na ang may-ari nito ay nakakita ng mga ginto, kaya binili niya ang islang ito at saka itinayo ang shrine at isang convent noong 1980 para maitago ang pinakukaya ng ginto ayon sa kwento. At pagkapasok natin guys, napansin na natin dito ang tatlong cross sa ilalim ng rock formation. At sa unahan nito makikita na natin ang shrine na itinayo noong 1980s. At sa loob ng shrine nito makikita natin ang nakatayong rebulto ng isang Virgin Mary. Papansin din natin dito ang itinayo nilang convent. Sabi nga ng tour guide natin, ito daw ay ginamit bilang isang retreat house, pero sa ngayon hindi na siya ginagamit. Dito naman guys, nakikita natin ang pinakamagandang dragon rock formation. Ayan, grabe ang ganda. Dito naman guys, umakyat kami dito sa mga rock formation. At pagdating namin sa ibabaw, grabe ang ganda, solid. So ayan guys, time check, alas 2 na. So dito na kayo magtatanghalian dito sa aming second spot. Let's go.
Pagkatapos namin kumain, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Naglayag na agad kami papunta sa aming pangatlong spot. So ayan guys, nandito na tayo sa pangatlong spot. Ang kanilang tinatawag na Secret Beach. Totoo yan. So kung mapapansin nyo, may butas doon. Doon tayo papasok. So maglalamay tayo doon gamit ang light base. Pasok doon. Sabi naman ng toy guard, nakababaw lang doon sa loob. So try natin. Nakatali sa lid, no? Nakatali sa lid yung tali. So ayan nga guys, itong pasukan papunta dito sa tinatawag nilang Secret Beach. Grabe ang linaw ng tubig, ang ganda. Ito lang yung paraan para makapasok dito dahil hindi kasya dito ang bangka sa butas. Maliban lang sa mga maliliit na bangka tulad dito sa mga nagtitinda ng buko, mayroon dito. So ayan nga guys, ito na ang tinatawag nilang Secret Beach. Mapapansin natin dito, ang gaganda ng mga rock formation at napakaganda ng tubig, napakalinaw. May buhangin din dito guys at may nagtitinda ng buko at saka ice. At ito rin yung sinasabi kong bangka na kaasya doon sa butas na pasukan papunta dito sa tinatawag nilang Secret Beach. Grabe ang ganda dito, sarap maligo. So yan nga guys, kung mapapansin nyo, hawak-hawak na sila, tawanan ng tawanan dahil hinihila lang sila ni Ral palabas, pabalik na doon sa aming bangka. Kaya yan sila hawak-hawak dahil hindi gaano marunong lumangoy, tsaka malalim din dito. Dito mapapansin nyo pa, maaninag nyo pa yung ilalim ng dagat, pero pagkalabas dito sa butas, kulay blue na, hindi nyo na makikita yung ilalim ng dagat. At saka malayo yung bangka namin dito sa butas. At yun nga guys, nakaalis na nga kami dito. Papunta na kami doon sa pang-apat na spot na pupuntahan namin. At dito mapapansin natin, medyo galit na naman yung dagat. Kaya kabado na naman ang mga sakay ng bangka. At pagdating sa pang-apat na spot, medyo malalaki pa rin ang alon, kaya sabi ng tour guide, may hirapan daw dumaong yung bangka at may hirapan din kayo pumunta doon sa baybay. Kaya nagdesisyon na lang kami na hindi na lang pumunta doon. Sayang, ito daw yung pinakamagandang beach na pupuntahan sana. Kaya lang, medyo malalaki yung alon, hindi na kami tumuloy. Hanap na lang kami ng ibang spot. Ito pala yung tinatawag nilang hidden beach, kaya lang hindi natin napuntahan. At ayun nga guys, dahil hindi kami nakapunta doon sa tinatawag nilang Hidden Beach, dito naman kayo pumunta sa tinatawag naman nilang Kadlaw Lagoon. At pagdating namin dito, lahat kami ay nagulat dahil nakita namin ang unang sinakyan naming bangka, nandito na pala sa Kadlaw Lagoon, nag-aantay sa amin. Ito, sakto naman yung bangkang sinakyan namin ngayon, hindi namin siya umandar. Iwan ko anong nangyari. Okay, so ma'am sir, this is the Kadlaw Lagoon. Kadlaw. So we have two options to go inside, either swimming or kayaking. Kayaking, so I think from here it's about... Naku! Tipat! Naku, patay. Ang gagawin natin, langoy na lang, no? Kaya langoy? Langoy na lang. Okay, we swim from here to there. It's close by, don't worry. Yes. And just bring your snorkeling gear and those who can swim, I will pull you also. Okay. So dito na tayo guys. It's getting late. So, Yung isang pinuntahan natin yan, ito yung nakadaw, medyo maalon. Hinahin ko na ng pulit yun. Hanggang saan tayo? Doon. Tinatawag ng mga busyador, yung mambuboso.
joke lang. Anong kinukuha nila doon? Yung bird's nest, sila yung birds gatherer. Yung kung alam niyo lang po yung balin sa sayaw. Or sweetlets. Scientific name, gusto nyo? Sila yung Kuligala pusipaga. Sila yung birds na gumagawa ng nest by own sa layba. Yun yung binabenta ng mahal. Yung nilalagay sa nidip. Yung katulad sa bahay ni. So dito kinukuha banda yan? Opo. Sa bahay kasi Sa mga kuiba? Si Clyde, pagkalasing yan, nagagawa rin siya ng nido soup. Nagsasayang ng nido soup, no? Laging meron. It's all